Kung wala po ang salita ng Lord na magbibigay po sa atin ng pag-asa. So ang title po ng message sa hapon ito, ang misyon ng liwanag. Sige po. Tingnan po natin, basahin po natin sa Lucas chapter 2, verse 29 to 32. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Okay po, salamat. Sabay-sabay pong maigi. Yan. So ito po ay, ang Panginoong Hesus ay dinala sa templo upang ihandog. Meron pong pangalan na Zacarias na naghihintay po at ang sabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang sanggol na magliligtas sa buong mundo. Kaya naman nang makita niya si Jesus, kanyang nilaga at sinabi niya, sabi po ni Zacarias, ngayon Panginoon, maaari na po yumaong mapayapa ang inyong apangalipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa iyong bansang Israel. So ang Christmas po is a time of light. At ayon po sa kasaysayan, 500 taon na ang nakakalipas, si Martin Luther po, ang una pong nagsindi ng isa pong kandila at nilagay doon sa Christmas tree para i-celebrate po ang Christmas. So yun po yung kauna-unahan at ito po ay naging tradisyon na. At noong 1895, meron po naka-invento ng electric Christmas light at nagsimula po ito sa United Kingdom sa panahon ni Queen Victoria na nagpatuloy na po sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas po, unang sinelebrate po ang paglalagay ng ilaw na yan o ng liwanag sa pamamagitan po ng isang parol. At yung parol po na yon, gamit ang kawayan at papel de hapon, meron po yung kandila at lagi po ang parol na yan patungo po sa simbahan. Bakit po? Meron po kasing misyon ng liwanag. At ito po yung atin pong tatalakayin, ang misyon ng liwanag. Sige po, diretso po natin. Ano ang misyon ng liwanag sa sanlibutan? Una, magbigay ng liwanag sa nadirimlan. Sabi po ng aklat ng John, sige po, diretso natin. Yan. Muling nagsalita si Jesus. Si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yung ilaw po, o yung liwanag na nakikita natin tuwing Pasko na nagbibigay po ng saya sa atin. Ang sabi po, ang tunay na ilaw, walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang sino man daw pong lumalakad na kasama ng Panginoong Jesus ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Ang hirap po kapag ang isang tao, panay na kadiliman ang nasa isip, nasa puso niya, wala pong kapayapaan. Bakit po nangyari ito sa tao? Sige po. Sapagkat ang tao po ay alipin ng kasalanan. Yun po ang sabi mo ng Biblia. Ang alam natin ang kanusan spiritual, ngunit ako ay makalaman at alipin ng kasalanan. Yung bagay na ayaw mong gawin, ginagawa mo pa rin. Kaya kapag binasa mo po ang aklat ng Roma chapter 7, ang sabi po ni Apostol Bob, na nagtataka ako sa sarili ko. Alam ko ang mabuti hindi ko magawa. Bakit ang masama pa ang nagagawa ko? Kaya sabi niya sa kaibuturan ng aking pagkatao, kahabag-habag ang kalalagayan ko. Minsan po ba nakita niyo yung sarili niyo? Alam mong mali itong ginagawa ko, pero bakit nandito ako? Dahil po sa kasalanan. Dahil ang kasalanan, gusto pa niyang kontrolin. Kaya naman sinabi ng Panginoong Hesus, kaya siya naparito, sapagkat maraming tao nabubuhay sa kadiliman. Pangalawa, ang tao po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Sinusunod niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan ng Espiritong naghahari sa taong ayaw pasakop sa Diyos. Kapag ang isang tao po, pansinin niyo, ako naalala ko nung kabataan ko, ayaw kong mag-drugs. Pero pag andyan na ang tropa, hindi ko maiwasan na naman ang mag-jamming kasama ang tropa. Kaya sabi ko, Lord,
Kung ako po ay malalagay sa kabuluhan ng buhay, tulungan mo ko na makaalis dito. Sa mga gumagamit dyan, mga parts, mga tropa, siguro naiintindihan niyo ko. No? Para mawala ang tama, susundot muna. Pero ang nakakalungkot po, sinisira nito ang buhay mo, sinisira nito ang pamilya mo, at ang nagko-control sa'yo, gawa ng kadiliman. Kaya pansinin niyo po, maraming mga tao nasasadlak sa kadiliman. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Kahit ayaw mo. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang lumalakad na kasama ko, kailanman ay hindi nalalakad sa kadiliman. Sa muna pong purpose kung bakit may liwanag? Bigyan ng liwanag ang mga tao na dirimlan. Sige po, diretso na natin. Fast forward na po natin yan. Ayan, yan po kasi yung babae na nakapatay at bata pa lamang po siya ay na-lethal injection na siya. So pangalawa na po tayo, fast forward na po natin. Yung pangalawa pong purpose, magpanatili ng liwanag sa mga naliwanagan. Okay po, sabi po ng John chapter 12 verse 46, pwede ba natin basahin itong side na to? 1, 2, 3, go! Ako'y naparito bilang ilaw na sanlibutan upang naligsakin ay huwag manatili kalimutan. No? So sabi ni Jesus Christ, ako'y naparito rito. Nasa sanlibutan upang manalig sa akin ay huwag na manatili sa kadiliman. So makikita po natin, ang nais ng Diyos, hindi lang siya magbigay ng liwanag sa atin, kundi yung liwanag na yun, manatili sa atin at magpatuloy tayo sa liwanag na yun. Masarap po ba mamuhay kasama ang Diyos? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Kaya naman po, napakahalaga, hayaan natin si Jesus ang maghari po sa ating pong mga buhay. Okay po, diretso natin. Yan. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamagitan sa pagsunod sa banal mong kautusan? Ang salita po ng Diyos, ilaw siya. Sasabihin niya sa iyo kung ano yung tama at mali at ituturo niya po sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Kaya kung meron pong magbibigay ng liwanag sa atin, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Okay po, diretso natin. Sabi po sa Colossus chapter 2 verse 6 to 7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat. So mamuhay daw po tayo ayon sa paraang karapat dapat sa Diyos. Paano po yun? Ito po yung salita ng Diyos. Ipamuhay po natin. Go, diretso po natin. Yan. So ang malalim na kaalaman at karanasan sa salita ng Diyos ang nagpapanatili sa atin upang mamuhay sa liwanag. So marami pong mga lagad na buhay sa kadiliman, pero dahil sa salita ng Panginoon, nabuhay po sila ng may kaliwanagan. Diretso po natin. Yan. Kaya ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay mapabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumampalataya tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga sa kautusan dahil sa inyong pananalig kay Kristo. Kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang sinuo sa inyo, parang David ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Imagine po, nung mamatay si Kristo, siya po yung nanahan sa atin. Upang yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, magawa natin sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon. So para po end po natin yung message na to, pwede po bang pakiplay na kagad yung video clips? Yung video clips na po kagad, pasuyo po. Yung Light of the World. So panoorin po natin to. Yung Light of the World po, pakisuyo po. Pakiplay. Yan. So tapos na po tayo sa PowerPoint. Please open nyo na lang po yung
Amang banal, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, namatay sa krus ng Kalbaryo, upang kami na namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan, ay makalaya. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Binigyan mo kami ng liwanag. Kaya naman ang panalangin namin habang kami nabubuhay, huwag mo kaming hayaang mamuhay sa kadiliman. Tulungan mo kaming mamuhay sa liwanag sapagkat ito ang dahilan kung bakit namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Kilala mo kami. Alam mo ang laman ng aming pong isipan. Kilala mo ang bawat isang naririto ngayon at kung meron mo silang pinagdadaan ng kadiliman namang banal, tulad ng pangako mo na sino mang magtitiwala sa iyo kailanman ay hindi nalalakad sa kadiliman. Tulungan mo po kami. Ayaw po namin mabuhay sa isang magulo at madilim na pamumuhay. Kaya naman ngayong Kapaskuhan amin pong inaalala na ang misyon ng liwanag ay bigyang kawi ng liwanag sa amin pong buhay, manatili sa liwanag na yon upang anumang gawa ng kadiliman ay hindi po makakontrol sa amin pong mga buhay. Itinataas ko po sa iyo ang iyong mga anak na ito, Lord God, as they celebrate this Christmas. Patuloy namin maranasan sa araw-araw ng buhay namin ang misyon ng liwanag. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyo at para sa iyo lamang po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Merry Christmas po. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon.